Wait lang po. Okay. Pastor, wait lang po, hindi pa po nakarecord. One more time! Ready, sing! Okay, so we want to thank the Lighthouse Baptist Church for accommodating us and for being so hospitable with us. And mind you, brethren, I was given the opportunity to speak to that great and wonderful church. They have a great, wonderful people. You know what? Their church is very much like ours. The songs that they sing, the programs that they have, it's like a twin sister with the Christian Bible Baptist Church. And we are so thankful. Well, of course, there's a lot of churches where we have been. And we are so thankful to all those churches. Filipino pastors and American pastors, we were able to visit them. And we are so thankful about that. And I'll show you the blessings that we brought home. So, Pastor Fisher, we want to express our thanksgiving. And these are our people who are so thankful for what you have done for us. And we assure you that the help that you have given will be invested in the Lord's work. We're going to invest all the dollars that we were able to bring home. That's what I promise. I promise the Lord that whatever financial help that we will get, we will invest that to our property. So you need to keep on praying for people who pledges. There are people there who pledged to help us. And we are praying that the help will really come through. Okay, so I just want to show you this. This is the check that we got from Lighthouse Baptist Church. This is a special offering when I preached to them on a Sunday afternoon, August 24. I preached to their Sunday afternoon service, and God did make a miracle. Pastor Fisher asked for a special offering, and the special offering is right here, $8,800 for the church. Amen? Amen! And I told them that I have to bring this home because on my first Sunday here, I will present this check to you. We will deposit it to our lot fund. And brethren, please pray that the Lord will continue to make miracles for our church. Again, we want to express our thanks to all the churches in America that we have been with, and most especially to Pastor Fisher and this church at the Lighthouse Baptist Church. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So mga kapatid, ako po, for a very short testimony, ako po yung nagpapasalamat sa inyong mga prayers. God has been so good to us when we were in America. We only spent 3 months there. We were about to go home on August 14. But there's still no positive answer. Wala pa pong sagot ang Panginoon sa aking prayers. Wala pa po ako nakukuhang pledges. Pati po ang pamasahe namin, hindi ko pa nababawi. August 14, we are supposed to be bound home. But me and my wife, we prayed, and sabi ko, mag-extend tayo another 30 days. At pag wala pang ginawa ang Diyos, within 30 days, uuwi na tayo. America is not for us. And so we stayed for another 30 days. I was supposed to be home by August 14. But August 24, I was given the opportunity to speak to the Lighthouse Baptist people. Lighthouse Baptist Church is averaging something around 2,000 every Sunday. They have a very big Spanish ministry. They have a Filipino ministry. And their English ministry is, wow, it's a great people. And you know what? I never thought that I will be given that opportunity. It was a very abrupt schedule. I did not know. It was a Sunday morning. We attended the church. And there's nothing new. There's nothing unusual. In the afternoon, 5 o'clock, the service in the afternoon starts at 5:30. At 5 o'clock, Pastor Fisher called us. I want to meet you in my office, in my prayer room. Please come. I want to meet you at 5:15. The service starts at 5:30. And I want to see you, Pastor Recto. Tinawagan niya yung bayo ko, my brother-in-law, Rico. Rico, bring Pastor Recto to my prayer room. I want to talk to him. 15 minutes before the service, he told me,
I want you to give a testimony. I have seen you in our church, attending the church, and I've heard that you have a work in the Philippines, and that your work needs a big help. We are willing to help you. Give your testimony this afternoon at 5:30. And then 5:30 came, I was called to the platform, and in that platform, he again called me and told me, Pastor Recto, after the testimony, can you give a challenge? I said, what do you mean, preacher? I mean, you preach. Me? Preach here? Yes. Give them a challenge about soul winning. I've heard that you've been winning souls here in San Diego. If that's all right with you, preacher, I would gladly do it. And so when I gave my testimony, 10 minutes testimony, and I was given another 20 minutes to preach about soul winning. And you know what? God made a miracle. The first time it happened in Lighthouse Baptist Church, when almost all the people came forward because of the challenge. My brother-in-law told me, Pastor, 13 years na ako dito, pero ngayon lang nangyari to. Ngayon ko lang nakita na halos ang buong church namin nag-forward because of your challenge. And most of the members are crying. They were guilty because they're not winning souls. They never thought na I could do it in America, street soul winning. Winning people on the streets. And so when I gave the challenge, almost everybody came forward. And when the people came to shake my hands, people are lining up just to wait to shake my hands. And you know what? I was almost crying. I said, oh, what is God doing here? And when the special offering was given, Pastor Fisher said, we're going to give a special offering for this church. And you know what? The next Sunday, that Sunday, hindi ko pa po nalaman kung magkano special offering. But the next Sunday, it was announced in the church. Folks, we were able to raise more than $8,000 for the church in the Philippines. And you know what? I was so amazed. I never thought that God would make a miracle in such short a time. At alam niyo mga kapatid, marami pong pledges. Hindi ko po alam kung gaano sila katotoo sa kanilang mga pledges. But there's a lot of pledges that came. Lord, Pastor, we will support your church. Meron pang isang nag-challenge sa Facebook. Nag-challenge siya ng Ice Bucket Challenge. Ewan ko kung ano yung Ice Bucket Challenge na yan. Hindi ko alam yan. And I'm not willing to do it kasi ako po'y maginawin. But this lady, a black American, post a challenge at Facebook. I'm going to take this Ice Bucket Challenge for you people. I challenge you to help Pastor Recto in the Philippines. And she poured on herself a bucket full of ice. She was a member of Lighthouse. The next Sunday we met, and she told me, Pastor, checks are coming in for your church because of the Ice Bucket Challenge I did. I said, really? Where are they? There are still pledges. Pero before we left for the Philippines, she wrote me a letter and she said, Pastor, we were able to gather $365 for your church. And we're going to send it to your church in checks. We already talked to the financial secretary of the church at Lighthouse, and they said they will send the check to you in your church. So aside from this $8,800, there are still some offerings coming in for our church. Listen to me. Listen to me. If these people are willing to sacrifice for our church, dapat lalo tayo mga kapatid. We don't want to miss our property. Amen? We don't want to lose this building. We don't want to lose our property. And if these people who have not seen you, who have not known our church, they are only dependent on my testimony, and they trusted me, I believe that you also trust me. Amen? And that we are willing to sacrifice so that we will never lose this property. Amen? Marami sa inyo nag-commit kayo sa property. Marami sa inyo tumigil na ng commitment. Since December 2012, I have not stopped giving my commitment to the property. Ang ating pledges, 1,000 a month.
I'm giving 4,000 a month for the property. And I challenge you, not with ice bucket. Hindi po ako magbubuhos ng ice bucket. But I challenge you. Ituloy natin ang commitment natin. Amen? Ituloy po natin. Let's raise money for our property. Amen? Amen? Okay, one more song and the choir sings. One more song and the choir sings. Let's all stand. Let's call our song leader for the last song before the choir sings. Okay na po, pwede na po kayo maupo. Salamat po. Pwede na po kayo maupo. Tawagin ko na po yung isa nating special number. Meron po tayong special number na handa yung mga bata. Ano po, para kay pastor at para po sa atin lahat. Ano po, tawagin po natin yung mga children sa kanilang special number. Amen. Sige ma'am, tugtog ako konti. Tawagin po natin yung mga children. Amen. Welcome to the family. Amen. Ito po yung mga dating bata. Ito po yung mga dating bata natin. Ayan o. Mas malalaki pa sa akin. Ako na mukhang bata. At may mga bagong bata. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mga bata. Amen. Amen. Yan pong sumusunod na naka-blue, hindi po yan bata. Teacher po yan. Amen.
Isang palakpak pa po ng malakas-lakas. Amen. Ayan. So, handa na po yung choir. Handa na po yung choir po. Tayo po umakyat na po dito. Yung choir member po. Church choir. Amen. Yung church choir po. Handa na po tayo. Po, akyat na po. Akyat na po. Ayan na po. Awitin po namin yung All Hail the Power. Hindi po yan yung ordinaryo ating kinakanta. Ano po? Merong konting twist sa arrangement po. Ano po? Pakinggan po natin ang ating awit po ngayon. Amen. All hail the power of Jesus' name. Amen. Ang special number po natin yan ay ang ating butihing pianist. Amen. Nag-birthday po siya noong September 13. Amen. At pakinggan po natin, mayroon po siyang duplicate yung kanyang kapatid. Amen. Praise the Lord.
of where I've been and where He brought me from, and how I found in giving the strength to overcome. I wouldn't want to live a single minute without Jesus in it. But when I look around, I have no place to run. What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washed the sin away? Think of all He's done, and now we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? If you've been in His presence and you found His mercy flow, strength from His throne and glory to your wounded soul, how you could ever run away for Jesus when He died to free us? Ask yourself a simple thing before you go. What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washed the sin away? Think of all He's done, and how we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washed the sin away? Think of all He's done, and how we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? How could we ever run away? What about His grace? His grace. Amen. What about His grace? Ngayon mga kapatid, God has been so good to us. Amen. We cannot just turn our backs from God. Amen. Yes, we need to continue. There's no stopping in serving. Amen. There's no stopping until the lost soul is saved. Until all the nations have heard. We'll just keep on serving the Lord. And God, I believe, will continue to pour out His grace upon us. Ngayon pong umaga, ako po nagpapasalamat for Derry, yung pong anak ko. Hindi ko po sinasabi ito dahil anak ko siya. Pero ako po nagpapasalamat that he fared so well while I am gone. Sabi ko nga, pwede na pala ako hindi bumalik eh. Can you imagine, nung nandito ako, bago ako umalis, hindi man lang tayo makaabot ng 200. Hindi man lang tayo makalampas ng 200. Ang bisita natin, 4, 5. Ang baptism, 1, 2. Pero nung nasa Amerika ako, first Sunday yata o second Sunday yata na wala ako, you already have 251 in attendance. Hello! Sabi ko nga, para yatang ayaw na akong pabalikin ng Diyos sa Pilipinas. And mind you, to tell you honestly, kailangan nila tayo doon. Oh. Sabi ko nga doon sa bayo ko, if I will be given a choice, I will be here in America. Not to spend a vacation time, not to spend a holiday here, but to tell the people and the churches in America that they're not doing good. That they've been wasting their blessings. One time I told the church where I preached, the food that you throw away here in America, your leftovers alone are enough to feed millions of Filipinos in our country.
At sabi ko nga, they need to be challenged again. They have the resources, but they don't have the challenge that they need. They can do so much. They can do so much if they will know how to channel their blessings right. Kaya lang mga kapatid, pray for the churches in America. Ako po, hindi po ako nahihiya na sabihin na they are so blessed. At minsan nagtataka ako, bakit sa kanila ibinubuhos ang blessing? Hahanapin ko pa ho sagot dyan. Bakit kayo na tapat yata? Bakit hindi tayo ang pagpalain ng Panginoon? Bakit hindi tayo buhusan ng pera dito? Sabi ko sa Panginoon, Lord, pag ibinigay mo sa amin yung property na yon, i-develop namin yung building namin. Aayusin namin. Pag naayos na namin yon, all the surplus resources will be spent in reaching out to the lost. Kaya ako naniniwala, ibibigay ng Panginoon sa atin to. Amen? Amen? Sabi nung isang businessman sa akin doon, Pastor, you're bringing home a lot of money. I said, why? I heard that the special offering for you in our church is more than $8,000. And that's a lot of money. For you, it's a lot of money, but for us, not. It's not a lot of money. Why? Because I need $150,000. Nanlaki yung mata niya. What? Anyway, you have $8,000. And all you need now is $142,000. Sabi ko, I hope you will be a part of it. Please pray, Pastor. At lumayo na sa akin yung businessman na Amerikano. You know what? They need to see us. They need to hear us. But mind you, we need to be a part of this. Amen? Kung sila nagsasakripisyo para sa atin, dapat tayo mismo nagsasakripisyo para sa ating simbahan. Amen? Ngayon pong umaga, ayoko pong sirain yung schedule na ginawa ni Derry. Natutuwa nga po ako sa kanya. At kahit wala ako, na-maintain niya tayo. Kayong lahat na tumulong sa kanya, thank you so much. Sa lahat ng nag-support, sa lahat ng nagsakripisyo para tulungan ng mga staff, para ma-maintain ang gawain, salamat po sa inyo. Pero si Derry po, may naka-schedule na speaker ngayong umaga. Tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, pwede mo na akong cancelin, andiyan ka ni. Sabi ko, no, gusto ko po na magtuloy-tuloy lang yung schedule ng church. Kaya ngayon pong umaga, I hope that you will prepare your heart for the message. Pastor, excuse me po. 302 po tayo ngayon. 302 tayo ngayon, mga kapatid! I want to call Pastor Joey Trinidad to preach to us the word this morning. Give your undivided attention to our preacher. He is a very much beloved friend of ours. Thank you so much. God bless. God is good. It's good to be here again and to preach the Word of God to all of you. And thank you so much, Pastor, for allowing me. Ngayon pong umaga ay nagpapasalamat ako sa mga panauhin. Kung kayo ay first time lang, tawag nito, huwag kayong kabahan. Taas yung kamay, yung mga first time. Taas lang ang kamay, okay? Okay, Catholic ba kayo? Catholic po? Mga Catholic? Okay. Alam ko, damdamin nyo ngayon, kinakabahan kayo. Kasi ibang church ito, no? Ganyan din ako noon, 1981, first time ako inanyayahan. Lumaki kong sakristan eh. Ano po? Lumaki kong sakristan at natatakot tayo sa mga nagba-Bible kasi niyayaya tayong mag-join sa kanila. Okay? Lalo na iglesia. Pero dito po sa Baptist, walang reliyon ditong pinag-uusapan. Okay? Ang kailangan po natin, papasukin si Jesus sa puso. Salamat po at Katoliko tayo. You know why? Lahat halos dito Katoliko eh.
Sapagkat ang Katoliko po, tinatanggap natin si Jesus. Hindi lang natin pinapasok. Kasi hindi natin alam kumakatok. Kaya kayo nandito ngayon, mga first-timer, sapagkat gusto ng Panginoon maging anak kayo ng Diyos. Pag pinapasok nyo si Jesus ngayon po magiging birthday nyo sa pamilya ng Diyos. Okay, tandaan nyo, ako po, August 29, 1981, nung papasukin ko si Jesus sa aking puso. May nagsabi po sa akin, and then pinakita na kumakatok siya sa puso. I invited Jesus to come into my heart. Ano po sabi sa Bible? Lahat ng tumanggap kay Jesus, binigyan na ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya magkakaroon po kayo ng birthday sa pamilya ng Diyos. Kung wala pa naman po kayo, ma-attend kayo ngayon, wala pa kayong birthday ngayon sa pamilya ng Diyos, mamaya po ililid ko kayo sa pagtanggap. Hindi po pwedeng born again kayo nang wala kayong birthday. Okay? Nakikinig ko ba kayo? Kasi sabi ni Jesus, you must be born again. Hindi po tayo anak ng Diyos, anak tayo ng Diablo dahil sa kasalanan. Kaya kailangan ipanganak na muli tayo. Pero wala pong reliyon yun. Okay? Ang born again po, yung taong pinapasok niya si Jesus sa kanyang puso. Mga panauhin, maaaring ito ang first and last na kayo ay makadadalo kung papapasukin niyo si Jesus sa inyong puso. Sama-sama po tayo dun sa langit. And then bababa po ulit tayo dito para mag-reign dito ng 1,000 years. Wala nang kamatayan, walang nagugutom, walang tumatanda, walang naghihirap, wala na po si Satanas, wala na nanggugulo. At lalo tigit sa lahat, dito kayo matutuwa, wala na po si Judith. Si Judith, kilala si Judith? Ito po kinatatakutan ng marami. Pag dumating na ang katapusan, worry na po ang marami dahil kay Judith. Nakuha niyo ba yon? Marami sa inyo naka-Judith na ho, hindi pa dumarating ang katapusan. Nakuha niyo ba? Okay, so ngayon po, tandaan niyo mga first-timer, kung kayo nandito, wala pa kayong birthday sa pamilya ng Diyos, ngayon niyo po papasukin si Jesus sa inyong puso. Alam niyo, itong Pilipinas, natutuwa ako sa mga binabalita ni Pastor tungkol sa Amerika. Pero ang kinalulungkot kong sabihin, tayo na po ang payayamanin. Ang Pilipinas na po. Kung meron kayong dapat na ipanalangin bansa, na ipadala na nila dito yung kanilang mga pera, sapagkat isang araw po magsasara doon. At yung mga ating mga kababayan doon, yung ating mga kapatid na mga Amerikano, ay ikukulong po sila. Kaya po ang Pilipinas na, kaya kayo mag-aral, kayo mag-Ingles. Mga magulang, simulan nyo na pong Englishin ang inyong mga anak. Sapagkat kahit walang natapos yan, ma-hire po yan kung marunong mag-Ingles. Tayo na po ang dinudumog dito. At alam ko na ang gagamitin ng Diyos, ako'y naniniwala magiging atin ito. Itong property nyo dito, naniniwala po ako, mapapa sa inyo. Parang ang hirap nyong kumbinsihin. Itong property ito, pinangangako ko sa inyo, mapapa sa inyo po ito. Sa ayaw at sa gusto nung may-ari na nagsasabing may-ari nito, Kaya, ito, asahan nyo na nasa inyo to. Pero, alam ko isang araw, hindi po ninyo magugustuhan na dito pa kayo mag-meet. Sapagkat may inihahanda hong mas malalaking churches, building ang Panginoon para sa atin. Sa millennium po yun, sa millennium. Okay? Lahat po nang nandyan, yung mga Catholic, tayo nagagamit ng Catholic Church. Pagdating ng Panginoon, kasama tayo magre-reign. Okay? So, wag po kayong panalangin natin ng Amerika. Mag-aral na kayong mag-Ingles. Mga magulang, hindi kayo masyadong marunong mag-Ingles, practicein niyo yung mga anak nyo. Matututo kayo ng Ingles. Amen? Opo. Sapagkat tayo na po ang pinayayaman ng shadow government, ang Pilipinas na. Ang Amerika, pinababagsak na po nila. Nakikita niyo yung mga nagtatayuan dyan na malalaking property.
Isa lang po may-ari niyan. Okay? Tayo po ang pinayayaman na nila. Kaya alam ko makukuha natin ito. Okay? Kung kayo po ay maraming pera sa bangko, tumulong na po kayo. Ano? Tumulong na kayo para mabili ito, pero pinangangako ko sa inyo, sabihin nyo sa akin kung sinungaling ako na makukuha natin ito. Bakit? Sapagkat yung Diyos sa Amerika, yun din ang Diyos natin dito. Okay? Yun lang po, kung maniniwala kayo, pero kung hindi, hindi kayo magagamit. Ano po? So maniwala tayo. Ito pong mensaheng dadaling ko sa inyo, ay huwag niyong gawin pong narinig nyo lang pagkatapos pinalabas nyo na. Ano? Sa kabila ng inyong tenga. Sapagkat ito po'y kailangan. Ano? Kailangan sapagkat kailangan mabuhay tayo. Malapit na pong dumating si Jesus. Marami pa kayong plano pero sinasabi ko na po sa inyo na darating na ang Panginoon. Malapit na po at lahat ng inyong pinagpagalan, kukumpiskahin na. Alam nyo ba yon? Hindi. Kasi ang una pong maghahari, Antikristo, bago si Jesus. Kaya lahat ng inyong ari-arian, kukunin muna. Pagbalik naman natin, pag-rapture po, pagbalik natin, kukunin naman natin lahat ng hindi natin pinagpaguran. Maganda ba yon? Sa susunod siguro, makukumbinsi ko kayo, ano? I'll try next time. Ay, pinagbawal nyo ba dito yung salitang amen? Okay. Kasi, alam nyo po, ang preaching ko, dumidepende sa haba at iksi sa inyong pagsasabi ng amen. Talagang salbahe kayo, ano? Okay, but anyway, ako ang dapat magpasensya, ano? But ito pong message natin ngayon, salita po ito ng Diyos, at ito po ang magkukorek sa mga natutuhan yung maling aral. Ano? Kasi meron pong mga maling aral na kailangan i-correct po ng salita ng Diyos. Ito po ayaw dumiretso. Yan. Okay, so ngayon pong umaga, mananalangin na tayo dahil ito pong verses na ito na pag-aaralan natin ay sa buong Biblia po 94 verses. Okay? 94. Pag-aaralan po natin. Ano? Dahil may katuruan po tayong itinuro sa mga churches na hindi po itinuturo ng Bible. Okay? Kaya po, magulo ang mga churches, kaya ang mga churches, mga Baptist churches sa Pilipinas, ay hindi mapagpala ng Diyos. Bagamang ginagawa na natin ang lahat. Bakit? Sapagkat naturuan tayo ng mali. Ano? At kung inyong pakikinggan ang Diyos, dito po sa mga verses na ating pag-aaralan, makikita nyo hindi po mahirap magpala ang Diyos. Okay? Ngayon, kung inaantok po kayo, matulog lang kayo, wag lang kayong maghihilik. Ano? Manalangin na muna po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, nagkapasalamat po kami na inyo pong hinatid dito ng maayos at may pagpapala ang aming pastor. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa kanila sa US. Panginoon, salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak na naglilingkod. Salamat din po sa iyong anak na ginamit dito. Abang wala siya, Panginoon, naabot ang mga tao. Hindi po mahirap, dakilang Diyos, naabutin ang mga tao, especially ang mga Katoliko. Panginoon, halos naman napakarami. 90% ng lugar namin ito, Katoliko, Lord. Kaya lang, Panginoon, wala po kaming
power, Panginoon, sapagkat marami sa amin ayaw lumabas, ayaw makipag-usap. Pero Panginoon, kaming lahat, Panginoon, magsasalita pagdating ng revival, Panginoon, dito sa aming bayan. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ginamit mo dito, Lord, habang wala ang aming pastor. At dakilang Diyos, dalangin po namin sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa ngayon sa aming pag-aaral. Maikli lamang po ito, pero mangusap ka po at hindi lamang nadinig namin ito, kundi amin pong itinago sa aming mga puso upang huwag kami magkasala sa iyo at mabuhay kami ng tamang pamumuhay habang kami naandito sa lupang ito. Magligtas po kayo ng kaluluwa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Marami po sa atin, naturuan po tayo ng mali. Ang sabi sa atin, hanggang nabubuhay tayo sa lupa, ay hindi tayo pwedeng maging perfect. Tinitingnan ko po sa Bible kung meron nun. Wala. 94 verses sa Bible na nagtuturo at nagsasabi sa atin na tayo'y mabuhay ng perfect living. Marami pa nagsasabi, wala pang nabuhay na perfect. Marami pong nabuhay na perfect. At yan ang utos sa atin. Buksan niyo po yung mga Bible, Genesis. Sabi po, ang ating pong paksa ngayon ay be perfect. It is God's command. Utos po ito ng Diyos na tayo po ay maging perfect. Ang sabi po dito, marahil, sasabihin nyo, Pastor, nasa Bible ba yan? Nasa Bible po yan. Sa Genesis, ang sabi po dito sa verse 17, chapter 17 and verse 1, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou, perfect. Simula pa sa Genesis po, ang utos ng Diyos, be perfect. Ang sabi naman po sa Deuteronomy 18:13, ang sabi po dito ng Diyos, thou shall be perfect with the Lord thy God. 1 Kings 8:61, ang sabi po dito, let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His commandments as at this day. Ang sabi po sa Job, pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, ito po ang sabi. Ang sabi po ng salita ng Diyos, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Si Job po pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, na yung lingkod niya, na si Job ay perfect sa kanyang harapan. Kaya yung turong walang pwedeng maging perfect, maling-mali po yun. Kaya tayo nananatili sa kasalanan, sa kalukuhan, ang mga anak ng Diyos, dahil naturuan tayo, wala naman perfect eh. Ang sabi po sa Psalms 37 and verse 37, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. At ang sabi po sa Psalms 101 and verse 2, I will behave, ang nagsabi po nito si Haring David. Matapos na siya'y magkasala, pumatay po siya ng tao. Kinuha niya yung asawa ng may asawa, pagkatapos pinatay niya ang asawa ng babae at ginawa niyang asawa.
Makatapos po ang pagkakasalang ito, nag-decide siya to be perfect sa harapan ng Panginoon. Ito po sabi niya, I will behave myself wisely in perfect way. O when will thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Nag-decide po siya. Ano? Tayo, ilang beses tayo nagkakasala. Pero pwede tayo mag-decide, Lord, walang imposible sa'yo. I need to decide to live a perfect life. Tuturo ko po sa inyo kung paano magagawa ito. Ano? Mula sa salita ng Diyos. Sabi niyo siguro mahirap, Pastor. Hindi niyo pa sinubukan. Umaangal na kaagad kayo. Nakikinig ba kayo? Pag inutos ng Diyos, magagawa natin. Hindi po mag-uutos ang Diyos ng mga bagay na hindi natin magagawa. Tandaan yung mabuti, ano? Kaya lang, naturuan tayo ng mali. Nakikinig ba kayo? Kapag naturuan tayo ng mali, mali ang ating ikikilos. Ako'y naniniwala, dinala ko ng Panginoon sa Pilipinas dahil po sa mga mensaheng ito na kailangan nating mga Baptist para maabot pa natin ang maraming kaluluwa. Ang sabi po dito, Psalms, ito, basahin, markahan niyo po ito, Psalms 101 and verse 6, mine eyes, ang Diyos po nagsasalita, my eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell within me. He that walketh in a perfect way shall serve me. Yung palang magsiservisyo sa Panginoon, we need to decide to live a perfect life. Hindi ho basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Marami po akong nakikita, naiiyak po ako. Dumating ako dito. Papasalamat ako sa Panginoon. Pero naalala ko itong mensahe ito, ako'y naiiyak sapagkat napakaraming mga pastor na hindi po pinamumuhay ang bagay na ito. Nalulungkot ako. Sabi ko, gagamitin pa kaya ng Diyos ang mga Baptist? Ang sabi po dito, yung pong magdi-decide na maging perfect, he shall serve God. Ano? Siya ang taong magsiserve. Ano man inyong pinag-aralan, wala kayong pinag-aralan, you decide, sabi niyo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maging perfect sa iyong harapan. Gagamitin ka ng Panginoon. Hindi po ito sa edukasyon. Ito po ay sa salita ng Diyos at sa ating desisyon. Marami po ang nagsasabi, Panginoon, gamitin mo po ako. Kinakabahan kayo. Panginoon, talaga bang gagamitin mo ako? Gagamitin ka ng Panginoon, isang desisyon lang, be perfect. Ang sabi po dito sa Matthew, ewan ko kung ngayon nyo lang nakita to. Pero nakasulat po ang mga bagay na ito. 94 verses. 94. Hindi na kayo nag-amen. 94 lang eh. Ayaw nyo na mag-amen. Ako nga, nakatayo eh. Kayo nakaupo lang dyan. Ayaw nyo pa mag-amen. Ako, amen. Nag-amen ako. Ano? Ito po sabi sa Matthew 5 and verse 48. Si Jesus ang nagsasalita. Be ye therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is what? Perfect. Sabi ni Jesus, hey, kayong mga alagad, mabuhay kayo ng perfect living. Bakit? Sapagkat ang inyong amang nasa langit, perfect. Luke 4:6 and verse 40. The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Amen? Pwede pala tayong maging katulad ni Jesus. Ang totoo, tayong mga tumanggap na sa Panginoon Kristo, tayo po ang maliliit na Jesus.
na binabasa ng mga taong wala pa sa Panginoon. Binabasa na ng inyong mga mahal sa buhay. Totoo kaya siya? Parang wala pang pinagbabago. Pero mahahamon ang mga mahal natin sa buhay na tanggapin din si Jesus pagka nag-decide tayo, Lord, magbabago po ako para sa inyo, para magamit niyo ako. Ano po? 1 Corinthians. Sabi po pala dito, tutuloy ko yung John 17 and verse 23. Sabi ni Jesus, I in them and thou in me, that they may be perfect in one. John 17:23. And that the world may know that thou hast sent me and hast loved me as thou hast loved me. Ano? So sabi ng Panginoon, noon tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo sa atin, meron na pong posibilidad na tayo mabubuhay na perfect na katulad ng Diyos. Oh? Meron na po. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians, sabi po dito sa 1 Corinthians 2 and verse 6, sabi po dito, Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect. Yung palang salita ng Diyos ay katalinuhan dun sa mga taong magdi-decide na, Lord, simula ngayon, I will live a perfect life. Wisdom po ito. Bakit nababaliwala? Wala tayong desisyon to be perfect. Bakit? Naturuan tayo eh. Walang pwedeng maging perfect habang nandito tayo sa lupa. Mali. Mali po yun. Okay? Sabi po dito, 2 Corinthians 13 and verse 11, Finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace. Tingnan yung gagawin ng pagiging perfect. Magkakaroon tayo ng one mind, mabubuhay tayo ng may peace. Ano? And the God of love and peace shall be with you. Nakuha niyo ba yon? Meron tayong sinasabi po nitong verse na ito, meron po tayong good comfort, meron po tayong one mind, at tayo mabubuhay in peace. Hindi ba napakaganda po niyan? Ephesians 4 and verse 13. Ang sabi po dito, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of stature of the fullness of Christ. Tayo po'y niligtas to live a perfect life habang nandito tayo sa lupang ito. Ano? Sabi po dito sa Philippians 3 and verse 15, Let us therefore as many as be, perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Ito pala, kung tayo po ay nag-decide na maging perfect, na buhay na perfect life, pag meron dumating sa inyo na hindi tama, paaalam sa inyo ng Panginoon. Just sa verse na yan. Nakita niyo ba yan? Sabi po sa Colossians 1 and verse 28, Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Jesus Christ. Ang goal pala ng church is to present the church, ang mga tao sa church, na perfect pagdating ni Jesus. Yan po ang ating obligasyon ng mga manggagawa. Kailangan tayo muna
ang mabuhay na perfect living. Ano? Ito po, Colossians 4 and verse 12. Ang sabi po dito, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salute you, always fervently for you in prayers, that ye may, stand perfect and complete in all the will of God. Stand perfect in all the will of God. 2 Timothy 3 and verse 17. Patungkol po ito sa manggagawa ng Panginoon. 2 Timothy 3 and verse 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yung palang manggagawa ng Panginoon, we need to be perfect. Nakikinig ba kayo? Kung kayo ay gagawa para sa Panginoon, nag-decide kayo na gumawa sa Panginoon, mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Ang mga Baptist pastors and ministers, wala pong ingat sa pagsasalita. Sabi po sa Bible ni Paul, pag ako pumunta sa church, mas maigi pa isang salita lang ang dala ko sa inyo na makapagpapalakas sa inyo. Nakikinig ba kayo? Isang salita lang kesa 10,000 salita na makapagpapagalit sa inyo. Nakikinig ba kayo? Ang kailangan po natin ingat sapagkat nagtuturo tayo. Napakarami ko simula po nang umikot ako sa mga churches, walang ingat sa pagsasalita. Ang kailangan ng mga tao ay yung mga pananalitang nakapagpapalakas. Mga pananalitang may pag-ibig. Nakikita ko parang ginagawa natin na tayo na Holy Spirit. Pabayaan natin ang Diyos ang kumilos sa church. Ang Holy Spirit ang magbigay ng conviction. Alam niyo ba na ang buhay natin sa 100% natin buhay, mga kapatid, 90% ang Diyos po, 10% lang yung atin. Nakikinig ba kayo? Yung 10%, yung magagawa lang natin, ang 10%. Pero pag hindi na natin magagawa, 90% po ng buhay natin, sa Diyos natin ibibigay. May mga bagay na hindi po tayo hindi natin magagawa, pero ang Diyos magagawa. Kaya yung hindi natin magagawa, wag natin gawin. Wag po tayong pumapil ng papel ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Meron kayong problema, hindi nyo naman masusolve. 10% lang. Ngayong araw na to, hindi nyo masusolve. 90% ang sa Diyos, ibigay natin sa Diyos. At mabuhay tayo ng masayang buhay. Hindi natin pwedeng baguhin ang mga tao. Out of control natin yan. 90 yan sa Diyos. 10 sa atin. Kaya mga kapatid at minamahal, pagpunta nyo dito, bago kayo magsalita, isipin muna. Bakit? Dalawa gagamit sa atin kahit sa church tayo. Demonyo o ang Diyos. Pag demonyo na ang gumamit sa atin, mawawala ang tao sa church. Pag Diyos ang gumamit sa atin, hindi nila mapipigil ang pagdami ng tao sa gawain ng Diyos. Alam nyo, kung tayo mabubuhay ng perfect living, ang itataas lang natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ako nataas dito sa mundo, idodro ko ang mga tao sa akin. Nakikinig ba kayo? Mag-ingat tayo sa pagsasalita. Huwag puro galit.
Sa bahay. Mag-asawa, pag nag-usap, puro singhalan. O kaya may naghihiwalay, Kristiyano na naghihiwalay pa. Singhalan dito. Lambutan nyo na naman ang pakikipag-usap. Dear, kumusta ka? Hindi. Ano ba yan? Ba't mo na naman ginawa yan? Bakit? Bakit? May karapatan naman ako. Hindi lang ikaw may karapatan dito dahil lalaki ka. Hindi po dapat ganun. Kailangan mabiyaya pag-uusap natin. Dear, pwede ba pakikuha mo ako ng kape? May ginagawa lang ako. Kaya mo naman yun eh. Kunin mo. Mali. Kailangan mabiyaya. Mag-isip muna bago tayo mag-uusap. Mag-isip muna bago tayo. Ang sabi ng Diyos, alam niyo kung ano? Maging mabilis sa pakikinig, maging mabagal sa pagsasalita, at maging mabagal sa pagkagalit. Nakikinig ba kayo? Marami pong mag-asawa. Laging nag-aaway. Noong dating magnobyo sila, ang babae sweet na sweet. Laging nakangiti. Ngayon, laging nakasimangot. Pero wala dito yun. Yung mga babaeng yun, nasa labas. Wala dito. Okay? Gusto ko lang liwanagin, ano? Tsaka yung mga lalaking, kung mag-utos, parang kung sino. Wala dito yun, nasa labas po. Nasa labas. Okay? Okay. So, ingatan naman natin ang pagsasalita. Hindi laging ang bagsik. Usually, mga babae, mga asawang babae, ang babagsik simula nung mapangasawa kayo. Dati noon, nakangiti kayo lagi. Lagi kayo nag-aalala, basaan likod mo. Lalagyan kita ng panyo, ha? Kaya itong lalaki, sabi niya, wow, ang sarap nito. Pakakasalan ko to. Nung mapakasalan na, puro singhal ang inaabot ng lalaki. Nasa labas yun, ha? Yung mga babae yun, nasa labas. Okay. Lambutan naman natin ang pagsasalita. Nakikinig ka ba? Nakikinig ba kayo? Tayo mga manggagawa, kailangan makita ng ating mga member na tayo ay perfect. Alam nyo, naiiyak ako rito sa mensaheng ito. Naiiyak po ako. Sa aking puso, naiiyak ako. Sapagkat nadaya tayo ni Satanas. Sabi po dito, James 1, ilang verses na lang po. James 1 and verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be, perfect and entire, wanting nothing. Kailangan pala yung ating pasensya, perfect din. Para wala tayong kailangan. Di ba? Pag hindi tayo mapasensya, mga kapatid, lagi kayo nangangailangan. Nagalit kayo ngayon, buong araw, sira na araw nyo. Galit na kayo ng galit. Pag nagalit kayo, hindi na kayo magamit ng Panginoon. Kailangan control nyo, emosyon nyo. Nagalit ka. Sabi ng Diyos, be angry and sin not. May ginawa Doon sa ginawa niyang kasuklam-suklam, doon ka nagalit. Hindi doon sa tao. Pagkatapos mo magalit, Diyos ko, ikaw na bahala, wala naman akong control. Di ba? Sinabi nyo lang yung mali, pero siya rin ang magde-decide kung iaayos niya. Bakit ka magagalit? Bakit buong araw, sira araw mo, at nagme-meditate ka ng mga bagay pa na ginawa niya nung mga nakarang mga araw? Nakikinig ba kayo? Perfect patience ang kailangan natin. James 3 and verse 2. For in many things we offend all.
If any man offend not in word, the same is, perfect man, and able also to bridle the whole body. Pag hindi na kayo na-offend, mabubuhay na kayo ng perfect living. At saka makukontrol nyo na yung inyong sariling katawan. Especially ang ating mga dila. Nakikinig ba kayo? Huwag tayong mabuhay na nang-u-offend tayo. Mayroon po ako naririnig. Ito, sa ayaw at sa gusto nyo, wala akong pakialam. Sabi ng Diyos ito Kaya sumunod kayo dito. Nakaka-offend yata yun no? Ang matigas na salita, nakakahila ng galit. Pero ang malambot na salita, ay nakababasag ng buto. Yung pong pastor namin sa Las Vegas, Baptist bumibira din. Pipreach po siyang ganyan, puro salita ng Diyos. Bibira. Mga kapatid, eto, masasaktan kayo dito pero sasabihin ko rin, kasi mahal ko kayo. Bakit ko sasabihin? Para malaman nyo gusto ng Diyos. Hindi sinabi, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto, ito ang sabi ng Diyos. Kaya magalit kayo, kaya hindi, sasabihin ko sa inyo. Alin na mas maganda sa dalawa? Sasabihin ko sa inyo maari magalit kayo. Pero para sa inyo, ito, mahal ko kayo Alam nyo, umalis kami doon, mga kapatid. Ang membership sa Las Vegas pa to Ang membership po, nung umalis ako, more than 200. Ngayon, umalis po ako doon, 2012. Ngayon, alam nyo kung ilan ang attendance nila? Ilan ang member? Nakabili na sila ng property. Alam nyo kung ilan? Sagutin nyo ako. Ilan po? Tanungin nyo para masabi ko. Kulang-kulang 1,000 na po. Sa maikling panahon, natutuhan niya ang tamang pagsasalita. Natutuhan niya na ang pag-ibig pala na merong totoo na nakakasakit. Kaya kailangan i-deliver ng dahan-dahan. Bakit? Lahat tayo may damdamin. Nakikinig ba kayo? Kailangan ng church, mai-present natin sa Diyos ng perfect church. Na simula sa namumuno hanggang sa mga manggagawa, ay perfect sa mga bagay na sa Diyos. First Peter 5 and verse 10. Anong oras ako matatapos dito, Pastor? Okay. Sisiguruhin ko po matatapos ako sa tamang oras. Okay? Lahat naman ng oras, pag dumating tama yan. Okay? So, tuloy natin. 1 Peter 5 and verse 10. Ang sabi po dito, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Yung palang suffering, may 4 na magandang result sa atin. Kaya kung meron po kayo ngayon suffering, tanggapin lang natin ito ng maluwag. Anyway, pinayagan naman ng Diyos Kaya dumating sa atin ang suffering dahil pinayagan ng Diyos. Walang dumarating sa atin na hindi niya pinayagan. Okay? Si Jesus, lahat ng mga Kristiyano nagsuffer. They that will live godly shall suffer persecution. Lahat tayo magsasuffer. Pero, mga kapatid, kung kayo perfect, yung suffering na yan, ang ibibigay sa inyo niyan, magiging perfect kayo. Ano pa?
establish. Mai-establish kayo dyan. Bakit? Nag-decide na kayo, Panginoon, ano man dumating, hindi ako bibitaw, Panginoon. Nag-decide na ako. Hindi yung sasabihin mo, may dumating. Ano bang buhay to? Simula na maging Kristiyano ko, minalas-malas na buhay ko. Hindi ho. Pinayagan niya ng Diyos para maging perfect kayo. Ano? Ano pa? Establish. Ano pa? Strengthen. Palakasin kayo. Ano pa? Settle you. Kailangan masettle tayo eh. Hindi ba ang bait ng Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Tingnan niyo yung nasa kanan niyo. Sabihin niyo, be perfect. Tapikin niyo siya, be perfect. Kung natutulog, gisingin niyo, be perfect. Tulog ka na uli. Hindi ba ang bait po ng Diyos? Pwede po tayong mabuhay ng perfect life. Kaya lang, hindi natin pwede ipagmalaki na perfect tayo. Nakikinig ba kayo? Pag nag-decide kayo to be perfect, Panginoon, ngayong araw na to, nagde-decide ako to be perfect. Pero hindi tayo pwedeng magyabang. Sabi po ni Job, sabi po sa Job 9 and verse 20, pag pinagyabang nyo, perverse kayo. Sabi niya, ito po basahin ko, 9 and verse 20 ng Job, if I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say, I am perfect, it shall also prove me perverse. Kapag ka pala pinagmalaki nyo na, sinabi nyo sa mga tao na kayo perfect, perverse na kayo. Nakikinig ba kayo? Pwede tayo mag-decide at saka ang Diyos lang ang kausap natin. Pabayaan yung makita ng ibang tao na you live a perfect life. Okay? Pastor, meron bang nabuhay ng perfect? Meron po. Bago gunawin ang mundo, meron pong isa na nabuhay ng perfect. Isipin nyo, nung unang panahon bago magbaha, napakarami ng tao, mas marami po noon kaysa ngayon. Sabi niyo siguro, Pastor, paano mo nalaman? Wala ka naman doon. May record nasa Bible eh. Huwag ka makialam sa preaching ko, okay? Anong tawag dito? Nung unang panahon, mga kapatid, ang mga babae, 800 years old na nanganganak pa. Isipin mo yan, kung may asawa ka, manganak lang siya, 800 anak nyo, hindi mo na kailangan mag-soul winning. May congregation ka na. Nakikinig ba kayo? Pero listen, bakit? Isang tao lang ang nakita ng Diyos at ginamit para magsimula ng panibagong lahi. Ano ba ang kanyang katangian? Pastor, bakit siya ang pinili ng Diyos? Buksan niyo po sa Genesis 6 and verse 9. Ang sabi po dito, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Kaya pala siya ay pinili ng Diyos. Bakit? Ang sabi po dito, si Noah ay perfect. Tayo, baka may mangyaring hindi maayos sa ating bayan. At pagka may pipiliin ng Diyos, isa ba kayo sa pipiliin? Isa ba kayo? Isa ba tayo? Ang sabi po dito, sapagkat siya perfect, just man, matuwid na tao. Ano pa? And Noah walked with God.
Bakit niya nagawa yung tatlong yon? Ito po ang sikreto. Papaano, pastor, magiging perfect? Ito po. Genesis 7 and verse 1. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, "And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for, in thee have I seen, righteous before me in this generation." Kaya pala si Noah, nakapamuhay ng perfect living, just, and walking with God. Bakit? Sapagkat siya ay nag-decide to be righteous. Mahirap ba yon, mga kapatid? Alam nyo, si Satanas, sinira din po yung righteous eh. Alam nyo ba yon? Pag nagsalita ngayon ng tama, ang sabi ng iba, ay naku, self-righteous yan eh. Tingnan nyo sa Bible kung may nakalagay na word na self-righteous. Pastor, saan ang galing yung self-righteous sa church? Gusto ng Diyos na maging self-righteous tayo eh. Pag self tayo na righteous ang self natin, gagawa tayo ng mabuti. Lalakad tayo ng perfect sa harapan ng Panginoon. Bakit nilagyan ng self yung righteous? Wala sa Bible po yung kahit na isang verse, wala. Nasa lisihan na naman ang church ni Satanas. Kaya ngayon, ayaw nyo nang tawagin kayong righteous. Bakit? Baka pag nilagyan ng self, masama na kaagad ang dating sa akin. Hindi po. Kailangan natin maging righteous. Pastor, paano ba magiging righteous? Binasa natin noong nakaraan. Doon po, isa lamang sa verse sa Bible ang nagsasabi kung paano tayo magiging righteous, paano. Sabi po sa Proverbs, a righteous man hated lying. Ang dali pala. Isa lang verse yan eh. Kaya madali. Alisin ninyo yung pagsisinungaling, righteous na kayo eh. Nakikinig ba kayo? At saka you live by faith. Pagka hindi ka nagsinungaling, by faith lahat ng gagawin mo. Nakikinig ba kayo? Sabihin nga natin, righteous. 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 Ano ibig sabihin niya sa Tagalog? Ha? Ano? Ano yan sa Tagalog? Matuwid, paano kung kuba? Ang righteous, ang ibig po sabihin ng righteous, choose right and you will be righteous. Napakadali, di ba? Ngayon, pagising nyo sa umaga, Lord, isa lang ang gagawin ko ngayon. I will choose right. Hindi ako pipili ng mali. Anong tawag sa inyo? Sa buong maghapon? Perfect. Bakit? Right lahat eh. Ang ginawa mo eh. Ganong kadali yun, mga kapatid. Bakit hindi alam ng iba? Nadaya tayo. Di ba? Ako pagising ko, pwede ko mag-decide, Lord, I want to live a righteous life. Pag nag-decide ka na puro right ang iyong gagawin, kailangan desisyon ha. Araw-araw, desisyon. Lord, salamat, binuhay mo pa ako. Ngayon, mabubuhay ako ng righteous living, Lord. Lahat ng gagawin ko, sisiguruhin kong tama. Maaring malaglag ka, pero nag-decide ka na tama. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na bukas, perfect pa tayo. Nakikinig ba kayo? Pero pwedeng maging perfect. Okay? Tumayo po tayong lahat tayo manalangin. Bigit po natin ang ating mga mata.
Yuko natin ang ating mga ulo. Marahil, isa kayo sa first time. Dinala kayo ng Panginoon dito para po i-bless ang inyong buhay. Pero mabibless lang ng Diyos ang inyong buhay kung kayo'y magiging anak ng Diyos. Kung papapasukin nyo si Jesus sa inyong puso. Marahil nandito kayo pero wala kayong birthday sa pamilya ng Diyos. Magpipray po ako dito bago ko tawagin si pastor. Magpipray po ako ng prayer ng pagtanggap kay Jesus sa puso. Pumikit po kayo. Sumunod kayo, pero kinakausap niyo ang Panginoon. Maikli lamang po ito, pero buong puso niyong kausapin si Jesus. Okay? Para kayo magkaroon ng birthday sa pamilya ng Diyos. Maganda, magkita-kita ulit tayo. Okay? Yung po lahat ng gustong tumanggap, pikit niyo yung mata, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na lamang ko kumakatok ka sa aking puso. Lord Jesus, patawarin mo na po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At ngayon po, by faith, binubuksan ko na aking puso. Ikaw na kumakatok, ay inaanyayahan kong pumasok sa aking puso bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Lord Jesus, salamat po sa kaligtasan. Ngayon anak na ako ng Diyos. September 21, 2014. Anumang oras ako bawian ng buhay, sa langit na ako pupunta dahil anak na ako ng Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa church na ito. Salamat sa kaligtasan. Amen. Patuloy po tayo nananalangin. Pikit nyo pa po ang inyong mata. Pananalangin na po kayo ni Pastor. Pero kung tinanggap nyo ngayon si Jesus sa inyong puso, gusto ko ipag-pray kayo na maikling prayer bago ko ibigay kay Pastor ito. Pinapasok nyo si Jesus, taas nyo lamang inyong kamay sandali. Amen. 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 Meron pa po ba? Amen. Meron pa po ba? Taas nyo lang po, tapos ibaba nyo na. Meron pa po ba? Okay. Mananalangin po ako, hindi na kayo susunod. Panginoon, dakilan Diyos, salamat po sa kalakasan binigay mo sa akin. Salamat po sa church na ito. Salamat po sa mga tumanggap. Lord, pagpalain mo po ang kanilang buhay at tulungan sila. Salamat. Sana magamit mo kami lahat sa kaligtasan ng mga tao. Amen. Pastor? Amen. Manatili po kayong nakatayo. Salamat, Pastor Joey. At kung kayo po ay kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, pwede nating piliing maging matuwid. Amen. Hindi po ito mahirap. Nadinig po natin ang mensahe. What is to be righteous? To be righteous is to choose what is right. At napakasimple pong kahulugan yan. At ako po naniniwala, kung ikaw Kristiyano na, alam natin kung ano mali. Alam natin kung ano tama. Ang kailangan lang, matutunan natin, piliin yung tama. At sa harapan ng Diyos, maging perfect po tayo. Ngayon, kung ang mensaheng ito nakatulong sa inyo, mahal po kayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon na makita ang commitment natin sa Panginoon. Will you choose to do right? Will you be righteous? Will you be perfect in the eyes of the Lord? Kung yan po prayer mo, habang tumutugtog po ang piano, bukas po ang altar, halika po, lumapit ka sa altar, halika po. Panginoon, tulungan mo ko. I want to choose right. I want to be righteous.
I want to be perfect in this life. Gusto ko mabigyan kita ng kaluguran. Gusto ko magalak ka sa akin. Gusto ko isang araw, katulad ng ginawa mo kay Job, maipagmamalaki mo rin ako bilang isang anak na perfect, matuwid, namumuhay ng tama. Kailangan po nating pumili. Kailangan po nating mag-decide. At kailangan po nating ipahayag yan sa Panginoon. Kung narito ka, kung meron kang kailangan sa Panginoon, meron kang dinaramdam, meron kang kabigatan, kaya kang tulungan ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kaya kang abutin ng Panginoon sa iyong kalagayan. Lumapit ka sa Panginoon. Halika po, pumunta ka sa altar, makipag-usap ka sa Diyos. Halika po. May karamdaman ka, may kapansanan ka, wala kang trabaho, may problema ang pamilya nyo, you can come to God and talk to God. Opo. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Itataas niya tayo. Doon po sa mga bisita namin, huwag po kayong uuwi na hindi nyo tiyak ang langit. Si Kristo po ay nagliligtas. Nagbibigay po siya ng katiyakan. Kanina po si Pastor Joey nanalangin. Ito po yung panalangin ng pagtanggap, pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kung tinanggap nyo na po ang Panginoon kanina, binabati ko po kayo. Ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, may tahanan ka sa langit. Pero kung kanina po pinalampas mo ang pagkakataon at hindi mo tinanggap si Kristo, ngayon ho ang iyong pagkakataon. Huwag niyong pabayaan na dumating ang kamatayan at ikaw mapahamak sa impyerno. May dagat ng apoy na nag-iintay sa mga makasalanan. Pero merong langit na bayan na inihahanda ang Diyos para sa mga anak ng Diyos, sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya kung narito ka po ngayong umaga, huwag ka pong uuwi nang hindi mo naranasang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa mensaheng nahayag, sa lingkod na iyong ginamit. Salamat po sa bawat anak po ninyong narito at sa mga bisita pong dumalo, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, na ikaw ay nangusap sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, salamat po sa iyong presensya at sa kapangyarihang ibinibigay mo sa amin para namin maunawaan ang mga awit at ang mga mensahe po na ipinapaabot mo sa amin. Pagpalain niyo po ang mensaheng nahayag at sa mga bisita namin, Panginoon, huwag niyo pong pababayaan na sino man ay uuwi nang hindi po nakakatiyak ng langit. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang aming mga kasalanan, at kung siya ay aming tatanggapin sa aming pusong may kalakip na pananampalataya, nangako po kayo sa Biblia na ang sino mang sasampalataya, hindi na mapapahamak, tagapagmana ng langit, may buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong salita at sa lingkod na iyong ginamit. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Balik po tayo sa ating upuan. Tatawagan ko po mga ushers para sa ating offering ngayong umaga. Ushers, please come and let us have our offering. Get your envelopes. At ipagkaloob po natin ang ating tithes and offering. Ano po? Apo. Be faithful with your offerings. Yung commitment natin sa property, wag nating kalimutan. Ibigay po natin ang ating mga commitment.